Alam po ba ninyo, talagang hindi tayo dapat magtaka kung bakit may mga taong walang interest sa ebanghelyo ng Panginoon. For them, this is foolishness. For them, this is nothing. For them, this is walang kwenta. Pero hindi po tayo dapat palang magtaka. Dahil may sinasabi po ang Biblia na napakahalagang talata po sa atin. Kung paano natin sila pakikitunguhan at higit sa lahat, kung paano natin titignan yung sinasabi ng Bible tungkol po dito. Okay? So, ang Bible po talagang very specific sa lahat ng bagay. Okay? So, alam po ba ninyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay naka-base sa krus ni Kristo. Sa krus ng Panginoon. Okay? Ito po ay nakabase doon at ito po ay hindi alam ng hindi mananampalataya. So, medyo na-review ako rito kasi minsan naaasar tayo kapag when we share tapos parang tayo ay parang we are being, parang feeling natin we're being ignored, di ba, parang dead ma sila sa atin, mga ganyan. Pero ang totoo po pala, may talata po sa Bible yan. Pero sometimes nakakalimutan po natin itong mga talatang ito. Dahil sometimes, or so, let's say mostly, we are so subjective sa kung ano yung pinapakita sa atin ng tao. Ganyan po tayo. Huwag na tayong ipokrito. Madali tayong magalit, madali tayong maasar. Ngayon, kung medyo mataas ang pagiging cool, pigain mo yan ang pigain, lalabas din, mapipikon din yan. Diba? Ganyan po talaga tayo eh. So, maganda po. Alam niyo po ba, pag nakita niyo itong talatang ito, nabubuksan natin ngayon, mga Bible niyo, meron ba kayong mga Bibles? Please, turn with me sa, alam po ninyo to, 1 Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Okay? 1 Corinthians, ito po, chapter 1, verse 18. So, pag alam niyo po itong talatang ito, yan po siya. Ayun. Itutuloy ko hanggang 19 kasi meron siyang binigay dito na may ibinigay po rito ang Apostol Pablo na quoted sa Old Testament. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Basahin natin siya sa salin ng NKJV. Ang NKJV po kasi mas paano ko ba sasabihin ito? Mas pinagaan kumpara dun sa original KJV. Pero tandaan po ninyo, ang pinakamalapit po talaga sa wikang Greek ay KJV. Kaya maganda kung may KJV tayo. Pero syempre, sa panahon natin ngayon, mas maganda yung mababaw ng konti yung mga salin para hindi po tayo masyadong malito at malaliman ng gusto. Para may parating sa ating mensahe. Ganyan ang Panginoon. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Okay. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Pansinin niyo yung salita ng Bible, perishing. To those who are perishing. Ibig sabihin, bago pa sila makapakinig, perishing na pala sila. Hindi sila yung dahil ni-reject nila yung gospel, doon pang sila mapeperish. Hindi po. Ibig sabihin, perishing na sila. Ibig sabihin, lahat ng tao pinanganak sa kasalanan, including me, including you. Mas Kristyano ka na ngayon. Pinanganak ka sa kasalanan, pero sa kagandahan loob ng Diyos, nakilala mo ang kanyang anak. Kaya ngayon, naligtas tayo. Then, nakilala natin si Jesus, naligtas tayo. Ulitin ko po from the top. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ito na po. Nung naborn again tayo, ito na. But to us, sa ating mga born again believers who are being saved, it is the power of God. Sa ibang salin, it is the power of God to salvation. Okay? For it is written, ito yung quoted niya. Ito yung kinote ni Pablo. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Meron pong talino ang tao sa mundo. Meron po silang sariling wisdom dito. Pero tandaan po ninyo, kung ikukumpara mo ito sa kapangyarihan ng gospel, ito po ay walang kwenta. Yung talino ng tao, yung abilidad ng tao, kung ikukumpara mo sa gospel, wala yang kakwenta-kwenta. Okay? Hindi po masama ang mga yan. Maganda po. Kasi may mga gift po tayo. Pero tandaan niyo sinasabi sa Santiago 1:17, lahat ng gifts galing sa Panginoon. Okay? Ngayon, yung mga hindi mananampalataya, meron din po silang mga gifts. Abay, marami po. Marami pong magaling magsalita,
Pero makikita mo may halong panlilin lang. Diba? Lalo na ngayon, eleksyon. Totoo po yan. Hindi chika yan, ha? Hindi. Oo, totoo po yan. Meron kami kilalang kilala ko ganyan magaling manalita. Kinakapitan niya yung mga, alam niya makakahita siya no? Ganyan po talaga yan. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga ang sistema ng mundo. Kaya ang katalinuhan ng mundong ito po may kahalong pagkatuso. Ha? Kaya nga, kailangan natin ng wisdom na galing kay Jesucristo. At ito po ay makakamtan mo lamang kung maniniwala ka na siya lang ang tagapagligtas, na sapat na yung ginawa niya sa krus para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At yun, alam mo, naiintindihan mo ang power of the cross. Pag sinabi mo, what is the power of the cross? That's the power of the finished work of Jesus sa cross. Amen? Kaya tingnan niyo yung mga hindi mananampalataya, wala silang interest dahil hindi pa nabubuksan ang kanilang spirit. Wala pa silang spirit. May spirit sila pero patay. Mete, patay. Ha? Kaya sabi ko, tayong mga mananampalataya, when we share the good news, unawain natin yung mga taong bakit gano'n ang asal? Bakit gano'n ang ugali? Well, they don't know Jesus. Like us, na alam natin, kilala natin si Jesus Christ. Amen? Kaya kung meron tayong dapat ipagpasalamat sa mga buhay natin, yan ay kilala natin ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mga pinili. Tandaan nyo, pinili na po tayo bago palikhain ang sanlibutan. Again, ulitin ko, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Kaya maski magngangawa ka sakali dyan sa Quiapo, sa Avenida, dyan sa Raon, magngangawa ka dyan ng sinisigaw-sigaw ka tungkol sa Bible. Kung ang sinisigaw-sigawan mo ay talagang wala pang binagong puso, they don't know this. Kailangan mong i-share si Jesus. Kailangan mong i-share ang gospel. Hindi mo kailangan i-share ang religion. Hindi mo kailangan i-share yung pamamaraan mo kung paano. I-share mo lang si Jesus, yung ginawa niya sa cross. Doon mabubuksan ang puso ng tao. Hindi yung kung ano nung pinagsasasabi. Minsan may narinig ako dito sa may Avenida. Dumaan kami dyan minsan. Grabe yung nangangaral pero condemnation yung dala. Tinatakot niya yung mga tao. Nakasakay kami sa jeep noon. Sabi ko, paano naman maniniwala yung mga tao dyan? Kinukondemn niya yung mga tao, tinatakot niya. Lalong walang makikinig dyan. Tawa ko ng tawa. Yung nakakalungkot. Diba? Tapos may sobre silang ibibigay later. Ano yun? Para saan ba yung sobreng ito? Ako, papatay doon ng kapilya. Ay? Sabi ko, ganyan din yung sa bus. Diba? Marami nagrereklamo sa ganyan. Pero binibigyan na nila para tumahimik. Pero alam nyo, pakinggan nyo, hindi gospel ang dala nila. Kasi ang totoong gospel, yan ay may kapangyarihan na baguhin yung makikinig. Kung talagang paniniwalaan niya ito. Okay? So, yan. Kaya, yung mga tao, ulitin ko kung balik po tayo sa kanina, yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, wag po nating huhusgahan. Dahil totoo, hindi po nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala si Jesus. Sila po ay patay in spirit. Although, ulitin ko nga po yung sinabi ko, nakakapikon po talaga. Sometimes may mga instances na nakakapikon po talaga sila. Minsan parang feeling mo, yung effort mo and all that. Well, ipagpalagay mo na lang na gano'n. Pero isipin mo, yung effort mo, yung lakas mo, galing pa rin sa Diyos. Kaya binibigyan ito, binibigyan din niya tayo ng tiyaga. Yun ang hilingin natin, bigyan tayo ng tiyaga at unawa. Kung nag-share tayo at again, ibahagi mo yung gospel. Huwag kang magbahagi ng kung ano-ano. Ibahagi mo yung ginawa ni Kristo sa cross, na matay siya para bayaran ng kasalanan mo. That's good news. That's the gospel of Jesus Christ. The good news. Hindi yung tatakutin mo ng impyerno, tatakutin mo ng kung ano-ano. That's not good news. That's bad news. Diba? Pero kung alam mo na, kahit gano'n ka kasama, may namatay para sa'yo, para bayaran ng kasalanan mo, makapunta ka ng langit. And that's good news indeed. The gospel means good news. Maski basahin mo sa sa encyclopedia. So pag good news, dapat good news ang iparating natin sa mga tao. Huwag natin silang takutin, ibahagi natin ang pag-ibig ni Jesus. God bless.